Bagong silang pa lang ang anak ni Angie Rafalo na si Denver noong 2023 nang napansin niyang may maliit na bukol sa bandang puweta ng sanggol. Pinagsawalang bahala niya raw ito dahil inakala niyang mawawala rin. Pero lumipas ang higit isang taon, ang bukol ng bata lumaki at namaga pa. Isang taon tsaka siguro po mga 5 buwan po yata siya. Nagpa-check up po kami. Sabi po, ano siya, pwede pong cancer. Ano po kasing bukol niya, maga na po talaga. Parang ano na po siya, isang kamao po. Sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI si Dexter. At dito nakitang mayroon siyang sacrococcygeal teratoma na isang klase ng tumor sa tailbone o kuyukot. Pwede itong maging cancerous at pwede ring hindi. It's a neonatal tumor. Pagkalabas pa lang ng bata, nandiyan na yung bukol. Yung bukol na yan na maaaring hindi cancer, pagkapanganak pa lang, ultimately, magkakaroon siya ng cancer. At ang magic namin na time is 2 months. Pag nakadalawang buwan na yung baby, tumataas na yung chance niya na maging cancerous yung bukol. Ayon pa kay Doc, tiyempuhan lang ang pagtubo ng tumor na ito dahil nagkaroon lang ng abnormal development ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Pero aniya sa ultrasound pa lang, posible nang makita yan. Anything that looks, feels abnormal, patingnan mo na. Ito, kitang-kita na nga ito nung lumabas eh. Hindi pa rin pinatingnan, di ba? Kasi maganda makuha mo siya in the early stages. Kasi lagi, ang gamutan, bukod sa mas madali, mas maikli, mas mura, yung survival rate mo, hamak na mas mataas. Wala ka masyadong pagdadaanan. Sa ngayon, nakakatatlong cycle na ng chemotherapy si Denver. At ngayong Disyembre, bibigyan na sila ng schedule para maoperahan. Kaya pakiusap ni Doc sa lahat ng mga magulang. So I hope it's a wake-up call na hindi natin kailangan mahirapan. Kung kaya mas agapan ang mga sakit, agapan natin. Sa panahon ngayon, hindi na excuse ang walang pera. Kailangan meron tibay ng loob at saka determinasyon na ang anak ko to, kailangan ang anak ko makakuha ng matino, tamang medical care at pagpursigihan natin. Si Angie kumakatok po sa inyong mga puso para sa gamutan ng kanyang anak. Sa pakiramdam ko po, parang ako po yung sasaktan. Humingi po ako ng tulong sa inyo. Kahit konti lang po. Para po sa pangailangan ng anak ko. Ako po si Mobile Journey Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Diretsahang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na siya nga ang nagsabi na mga nakasaad sa isang kumakalat na text message. Sabi niya rito, Sara is unimportant, kaya please daw ay wag nang mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Dagdag ng Pangulo, maaantala lang daw kasi nito ang trabaho ng mga mambabatas. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Lumutang ang usaping may nilulutong impeachment complaint sa Kamara laban sa bise, kasunod ng pahayag niyang may kinausap na siyang papatay kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa sandaling may mangyari sa kanyang masama. Ilang beses pang inulit ng Vice Presidente na hindi siya nagbibiro. Pero paglilinaw ni VP Sara, hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Ang sigurado pa, sabi ni VP Sara, umabot na sila ni PBBM sa puntong no return o hindi na maibabalik pa ang dati nilang ugnayan. Sagot naman dito ng Pangulo, Never say never. una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na pwedeng subukan ng mga mambabatas na maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, tatalima ba ang mga kongresista sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos?
Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Simple lang na kahon kung titignan. Pero isa palang camera. Ito ang camera box ng photographer na si Jovel Lorenzo. Ang mga litratong likha nito ay talagang agaw pansin dahil sa nostalgic at authentic retro vibes na hatid nito. Hindi nakakapagtaka na maraming nahihikayat magpa-picture, kabilang na ang ilang sikat na personalidad. Pero kung sa iba, segundo lang makikita mo na ang resulta, sa camera box, kailangan ng pasensya. Ang pag-akma ng komposisyon at pagkuha ng litrato ay pwedeng umabot ng kalahating oras. Depende kung gaano ka-still ang subject. Depende sa sitter, kung gaano kakulit. Pero okay lang naman yon. Mabilis, matatapos pag maayos lahat. 1900s na pumatok ang camera box lalo na sa mga street photographers sa Europe. Dahil dito, same day develop ang negatives at positives. Yung mga gumagawa nito, nagpe-perform ng ganitong klaseng camera is sa street sila pumupunta para kasi may ilaw na sila. I-develop nila at the same time yung picture, parang instant may picture na sila kagad. Ang camera box ni Jovel, hindi gumagamit ng kuryente at mano-mano ang pagset ng mga settings para makuha ang perfect shot. Imbes din na film, photo paper na ang nasa loob ng camera box para sa pag-develop ng litrato. Pero kailangan kapain ang lahat sa isang dark room para maiwasan ang pagpasok ng liwanag na makakasira sa imahe. Kaya ang finished product, maaaring 3 araw pa bago makuha. Mahirap ang paggawa eh. Mano-mano yung paggawa eh. So kaya siya ganun kahirap ang paggawa. Hindi ganun kadali. Bawat kuha gamit ang camera box ay nagkakahalaga ng 3,000 piso. May kamahalan, pero para sa iba, priceless naman ang ganitong klaseng experience. Iilan na lang ang mga taong gumagawa at gumagamit ng camera box na ito. Kaya aminado si Jovel, posibleng tuluyan itong mawala sa hinaharap. Masyadong madali yung nakikita mo na, tas hindi mo yung discipline ng paggawa, hindi mo na nararanasan, which is dapat nadadaanan mo or napapractice mo palagi yung disiplina. Pinatunayan ni Sir Jovel kahit anong advancement sa teknolohiya, wala pa rin talagang tatalo sa nostalgia. Mobile Journal, Ivan Tarinki po hatid ang mukha ng balita.